Ola from Barcelona. Finally, today may papasok ko rin kayo sa simbahang ito. Ang isa sa pinakasikat na structure sa buong mundo. Hindi lang yan, dadalhin din nila sa loob sa Santo Niño. At sasayawan pa sila dito ng ilang Filipino. Huwag kang masyadong ma-excite, umpisahan natin ang kwento simula pagising ko. Joke lang, so ayun na nga, on the way na nga kami, 7:30 ng umaga ngayon dito. Medyo madilim pa kung napapansin nyo. 9 o'clock mag-uumpisa ang misa. Kailangan 1 hour before, andun ka na. Kailangan pa kasi natin pumila at dumaan sa security. Medyo strict kasi sila dito. Kung tamang compute ko, 143 years na nilang binubuo ang simbahan na ito. Taong 1882, the same year na dumating dito si Jose Rizal. Namatay ng architect, hindi pa rin sila tapos dito. Ang architect na tinutukoy ko ay si Antoni Gaudi. Marami siyang sikat na buildings like Parkwell, Casa Batlló at Casa Mila na ngayon ay pinupuntahan na ng bawat turista. Kung nakikita nyo, nakakamanghang itsura ng simbahan sa labas. So curious ka talaga kung anong itsura nito sa loob. Pero do a total of 18 towers ang simbahan na ito. 6 na dinededicate nila kay Jesus, Mary at the Evangelist. 12 naman for the 12 apostles. Ang pinaka nasa gitna at magiging pinakamataas na tower ang para kay Papa Jesus. Ang simbahang ito rin ang pinakamataas na building dito sa Barcelona City. Bawat sulok at bawat disenyo ng simbahan na ito ay may kwento. Pero di ko na iisa-isahin pa at baka bukas pa matapos ang vlog na ito. Pero wait, may ambag tayo sa sikat na simbahan. 6 na kabibi na lagay ng banal na tubig. Ang tanging bagay dito na hindi made in Spain. So ayan, andito na tayo sa entrance. Libo-libong Pilipino ang umaten. Bakit? Special kasi ang araw na ito. Pangalawang bisita ito ng ating Santo Niño de Cebu dito sa La Sagrada Familia. Noong unang bisita niya kasi December 5, 2021, wala masyadong nakapunta. Pero pa kasing pandemic restrictions noon. Pero tingnan niyo naman ngayon. Nawinda ang mga security sa dami ng umaten. Naubusan pa ang ilan ng mauupuan. Pinangunahan ng misa ni Cardinal Juan Jose Omelia. Reminded us in his homily na maliit man si Santo Niño, pero his message of unity, humility, at peace ay hindi masusukat. Sa totoo lang, ang saya ko na nakatend ako sa misa na ito at naging witness isang very special moment ng ating Santo Niño. So nagpapasalamat po talaga ako sa Philippine Consulate General ng Barcelona na nag-organize ng event na ito. Dumugo man ang ilong ko sa misa ay sulit naman. 5 lingwahe kasi ang ginamit nila. Sasabay sana ako sa Spanish, Catalan, English at Tagalog, pero bakit ka ako may Italian pa? After ng mass ay may sayawan din. Sinulog dance na sinayaw ng ating magandang dalagita. Nag-alay din Philippine Consulate ng ilang produkto na nagpapakita ng yaman ng ating kulturang Filipino. So yun na nga itsura ng simbahan sa loob. Pagpasok mo pa lang, mapapanganga ka na. May pagka-modernist ang architecture niya. Ang mga punong naging inspirasyon ni Gaudi sa mga hali-haligi na nakikita nyo. Ayun, andun sa taas ang mga sanga. Napapalibutan din ang loob ng stained glass, hindi lang ang mga bintana. Gumamit siya ng iba't ibang kulay to symbolize the different times of the day. Sa bandang silangan ng sunrise, sa bandang kanluran naman ang sunset. Ito naman ang main altar. Mas simple kung ikukumpara ko sa disenyo sa labas. Pwede nga palang umakyat sa taas ng tower pero kailangan nyo magbayad. Tulad ni Santo Niño, pangalawang beses ko na rin dito. Dito ko kasi dinala yung nanay ko nung huling bisita niya. Hindi kasi yung sumimba. So ano masasabi nyo? Impressive, diba? Pero alam nyo kung saan ako mas na-impress? Sa kakayanan ng isang tao na magkaroon ng ganitong ka-unique na imagination. Tapos binigyan buhay pa. Ang galing, diba? 10 points para kay kuya. Pagkatapos ng mass, kailangan na kagad naming lumabas. Bubuksan naman nila ngayon ng simbahan para sa mga turista. Tumambay at picture-picture muna kami dyan bago pumunta dito sa Loraneta para pasakay ng mga bata dito sa mga mini train. Ito kasi ang suhol ko sa kanila. Naglaro sila sa park at nagtanghalian na rin kami dito. Inaantok man ako. Ayaw namin umuwi pa ng bahay kasi gusto din namin sulitin ang araw. At gusto din namin dalhin ni Miss sila mga bata sa Sinulog Festival na gaganapin sa harap ng simbahan ng mga Filipino, ang San Agustin Church. 4 PM na nga kami nakarating at ayun na nga aladat na namin. Makukulin na costume at mga bibong-bibong nating kababayan. Number 1 fan mo din ako. Hello everyone, I'm Raquel from Quezon City. Shoutout nga pala sa lahat ng nakilala ko dito. Nag-enjoy kami ng sobra pati na rin ng mga bata. Natutuwa ako na kahit malayo kami sa Pilipinas, buhay na buhay pa rin ang kultura natin dito. Hindi lang ito sinaselebrate sa Barcelona. Meron din itong Sinulog Festival sa Madrid, ang capital ng Spain. Sana next time yun naman na makita ko. Hindi rin kami uuwi ng bahay hanggat wala kaming kakaning nabibili. Tuwang-tuwa ang asawa ko sa mga paninda ni na ate dito. Nag-uwi ako ng lumpia at ilang kakaning sa bahay para meron na din kaming hapunan. So sobrang pagod kasi namin today, parang tinatamad na rin ako magluto. So siya, uuwi na kami ng bahay. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod. Adios!